Magandang umaga po mga katrap. Ito ngayon, maulan na umaga po dito ngayon sa Japan. Bali, ang topic pala natin ngayon yung tungkol sa advantage mo ng may sakyan dito sa Japan. Okay, ito po. Una-una advantage mo na may sakyan dito, kapag gusto mong gumala, kapag gusto mo kung saan pumunta, mamalengke, umulan man o umaraw, wala kang pangamba dahil mayroon kang sasakyan. Okay po, papasan mo yung pamilya mo dahil may sasakyan ka. Anytime po pwede ka lumabas dahil may sasakyan ka. Okay, hindi ka na ma-hassle pa sa mga pagpupunta ka ng train, habulin mo yung oras. Mag-bike ka, papunta na, umuulan, makabasa ka, basang-basa ka pagdating mo ng train. Okay, kumbaga, ayun po yung pinaka-advantage ko sa akin na may lisensya rito, na may sasakyan po dito sa Japan. Ang disadvantage naman po ng may lisensya rito or may sasakyan dito sa Japan is meron po kaming binabayaran dito na road tax every year po yon. Tapos every month po na insurance ng sasakyan. Okay po, tapos yung loan ng sasakyan kung di pa bayad yung sasakyan, yan. Yung tatlong yan ang binabayaran namin. Okay, ayun po yung pinaka-disadvantage namin. Tapos yung gasolina, mahal ang gasolina dito sa Japan Tapos yung paggagamit ka ng expressway, pag may ATC ka, pinabayaran din namin yun every month. So yun po yung disadvantage naman ng may sasakyan dito sa Japan. Okay, ito naman po, disadvantage ng walang sasakyan dito sa Japan. Disadvantage ng walang sasakyan dito, hindi ka makakalabas kapag umuulan. Makakalabas ka man. Hindi naman sa hindi makakalabas ka naman. Pero hindi yung katulad ng kunyari kasama yung pamilya mo, uulan, tatawag ka ng taxi. Magbabayad ka ng taxi. Medyo mahal ang taxi, pupunta ng station, kawawa naman yung yung pamilya mo. Dito kasi sa Japan, pagdating mo ng 20 years old, 18 years old, kumukuha na yung mga tao dito ng lisensya. Iba kasi yung tingin nila ng tao dito pag wala ang lisensya Dapat talaga pinupursige yung pagkuha ng lisensya sa mga sa mga pag-graduate mo pa lang ng COCO Senior High School. Kasi para din naman sa inyo, para sa pag-a-apply nyo na ng trabaho, para magamit yung kumbaga yung lisensya, malaking kapangyarihan din yan para sa inyo. Pero ngayon, itong sinasabi ko naman, yung disadvantage ng walang lisensya dito sa Japan, yun nga, pagpapasok ka sa trabaho mo, kailangan mo pang gumigising ka lang maaga para mahabol mo yung train mo, or kasi magbabike ka pa dahil malayo pa yung station ng train mo. Pagdating mo pa lang sa train pa lang, pagod ka na, di ba? Pag umuulan, pag maaraw, sobrang init, di ba? Kapag taglamig, sobrang lamig, di ba? Pagod ka kagad, nag-drive ka pa lang, nagbabike ka pa lang, pagod ka na. Tapos ang ito naman guys, ang advantage naman ng mga walang sakyan dito sa Japan is wala silang iisipin na babayaran every month. Wala kayong iisipin na babayaran ng loan ng sasakyan. Wala kayong iisipin na babayaran ng na insurance, yung sasakyan ng insurance sa sasakyan nyo. Wala kayong iisipin na babayaran ng gasolina nyo. Wala kayong every year na isipin na babayaran ng road tax ng sasakyan nyo. Yun po yung advantage mo ng walang sasakyan po dito sa Japan. So, yun guys para sa akin hindi na-down yung mga walang lisensya guys, kaya nga meron tayong advantage at disadvantage di ba guys? Pakil lang po para sa akin po. Okay, maraming salamat po. Sana may natutunan na naman kayo po sa akin. Please like and share. Bye bye.